po sa mga beginner nail tech natin at sa mga future nail tech natin dyan na gustong matuto ng tungkol sa nails at sa iba pang mga dapat nung matutunan at mga tips pagdating sa pag-extension. So ngayong araw na tuturuan ko kayo kung paano ba ako mag-remove ng builder gel sa nails ng client ko. Kadalasan ginagamit natin ang builder gel para mas mapatigas natin yung nail plate ni client at hindi dumating yung panahon na mag-crack siya. Ang gagawin lang natin, tatanggalin muna natin yung mga polish ni client tapos ninipisan pa natin ng kaunti yung builder gel na naiwan dun sa nail plate ni client. Kaya ko yan ginagawa para makita ko kung meron pang lifting na naiiwan dun sa nail plate ni client para kung sakali na mag-i-infill or maglalagay ulit tayo ng panibagong builder gel, hindi malalagyan or matatabunan yung gap or yung nakalifting na builder gel ni client para hindi mag-cause ng greeny or pagmulan ng bacteria na magkakos ng magkaroon ng fungus si client. Kung sakaling naman na kayo ay magre-remove, asing totally remove, tatanggalin nyo talaga ultimo yung builder gel na naiwan dun sa nail plate ni client at ipagpapahinga nyo muna yung nails ni client, pwede nyo siyang i-soak off pag alam nyong manipis na yung builder gel na naiwan dun sa nail plate ni client. Para mas mabilis at hindi na kayo mahirapan pang i-soak off siya at depende rin sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Merong mga method na pwede nyong magamit kagaya ng soak off po sa acetone. Ang ginagawa naman sa procedure na yun is kukuha ka ng cotton at artificial remover pero mas kilala siyang kung tawagin natin ay acetone. Pero hindi siya yung kagaya ng ordinaryong acetone na nakikita nyo sa mga palengke lang. Iba po yun. So yun ang bibilhin nyo, yung artificial remover, yun ang kailangan natin para tuluyang matanggal yung builder gel na naiwan sa nail plate ni client. So ang step na gagawin po ninyo is kukuha kayo ng cotton and then lalagyan nyo siya ng artificial remover tapos ibababad nyo siya dun sa nails ni client pero balutan nyo siya ng foil para mas ma-absorb na nails ang acetone na ilalagay natin. Then after ilang minuto, pag alam nyo na medyo malambot na, i-scrape nyo lang siya, depende gamit sa pusher. Basta wag masyadong madiin kasi baka ma-damage nyo yung nail plate ni client kasi medyo lumambot na siya dahil sa pagbabad natin ng acetone. At ito naman yung option 2. Kung i-infill mo o lalagyan mo pa rin ng builder gel yung nails ni client, ang gagawin mo naman is kagaya ng ginagawa ko, magtitira ka lang ng thin layer, ibig sabihin na manipis na thin layer ng builder gel para hindi naman masyadong matroma yung nails ni client or ma-damage. Pero siguraduhin nyo na bago nyo lagyan ng panibagong builder gel ulit yung nails ni client, siguraduhin nyo na wala na kahit kaunti na lifting na matitira dun sa nail plate ni client para hindi siya mag-cause ng fungus. Yan ang pinakakailangan nyong ingatan na magkaroon ng fungus or greeny dun sa nails ni client. At kung curious kayo kung ano ba yung itsura nito, ganyan po siya. Meron siyang green sa nail plate ni client na parang naging lumot. At once po na magkaroon ng ganyan si client, hindi nyo po pwede muna lagyan ng nails enhancement na kahit ano dun sa nails ni client kasi kailangan niya po munang open or mahanginan yung nails niya at makita at mamonitor ni client kung ano na ba yung nangyayari doon sa nail plate niya. At kung ang tanong nyo po ay paano siya matatanggal, kailangan pong humaba ang nails ni client hanggang sa mawala na yung green doon sa nail plate niya. So yun po yung paraan para matanggal yung greeny doon sa nail plate ni client. At pagdating naman po dito sa pagre-remove natin ng builder gel, dahan-dahan lang po ninyo na i-buff yung nails ni client para hindi po kayo magkaroon ng cause ng ring fire or ring of fire. Ang ring of fire naman po ay isang paraan na nadadamage po ninyo yung nail plate ni client sa pamamagitan po ng paggasgas ng nail plate ni client. Pati na rin po pag mabigat yung pressure ng kamay natin sa paggamit ng e-file at sa bilis ng nail drill na ginagamit natin. Ganito po yung itsura ng mga ring of fire. Ito malala na to kasi napadugo nyo na talaga yung nail plate ni client as in nail bed na yung kasunod niyan eh. Tapos ito pa yung isa, yung mapapansin nyo po na parang may bako o malalim na hukay dun sa nail plate ni client. So sobrang sakit po niyan pag nangyari yan sa client natin kaya sana po maiwasan natin na mangyari yan. Basta gaangan nyo lang po yung paggamit ng e-file at
practice lang po kayo ng practice hanggang sa ma-perfect na po ninyo. Anyway, kung gusto nyo pa po ng mga ganitong magagandang paliwanag na marami po kayong matututunan as a beginner nail tech, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para naman po mas lalo akong ganahan na gumawa pa na marami pang videos na marami tayong matututunan dito sa YouTube channel natin. At kung may mga gusto pa po kayo malaman na hindi ko nababanggit dito sa video natin, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba para mabasa ko at magawan natin ng video. So balik po tayo sa video. Dito sa ginagawa ko, gumamit lang po ako ng mini sanding band na 180 grit ang gaspang niya, na ang bilis po niya sa e-file natin ay 10 RPM, pero mas kilala siya ng mga pro nail tech natin ng 10,000 RPM. Para hindi po kayo malito, 10 RPM o 10,000 RPM is iisa lang po. So ang ginagawa ko na po dito is pagkatapos ko matanggal lahat ng gel polish ni client at mapanipis yung builder gel na naiwan sa nail plate ni client, ginamitan ko naman po siya ng mini sanding band para masigurado ko na malinis na at wala nang natirang lifting dun sa nails ni client. Then para na rin po tuluyang maging manipis ang builder gel na naiwan doon sa nail plate ni client at mas kuminis pa ng kaunti bago natin applyan ng panibagong builder gel. After po mabuff, i-dust off lang natin para mawala lahat ng alikabok. Then ang next po natin is ipupush po natin yung cuticle area ni client. Ipupush lang po natin siya ng dahan-dahan. Pwede po kayong gumamit dyan ng wooden stick kagaya ng ginagamit ko. Cuticle pusher kagaya po nito. Yan po yung kailangan natin. So lahat po ng daliri ni client ay ipupush natin lahat ng cuticle niya. Ang purpose po niyan is para na rin po makita natin yung mga dry skin dun sa ilalim ng nails ni client. At para na rin po hindi na tayo medyo mahirapan pag ginamitan na natin siya ng flame bead para mas ma-lift pa po yung cuticle ni client para mamaya pag kinata natin siya hindi na tayo mahihirapan pa. So pag na-lift na po natin o na-push na po natin lahat ng cuticle ni client, kukuha na po tayo ng flame bead at ganito po yung gagawin natin. Ito po is napakadelikado. Kaya iingatan po ninyo na baka mamaya mapasobra po yung pagpasok nyo ng flame bead dun sa cuticle area ni client ay masusugatan po siya. So dahan-dahan lang po natin ililift ang cuticle ni client, then madadaanan po niya yung mga dry skin dun sa ilalim ng cuticle ni client. Napaka-importante po nito pagdating sa pagpe-prep kasi po dito magsisimula lahat para mas tumibay yung nails ni client. Kasi po kung hindi maayos yung pag-nail prep po natin, maaaring matanggal po agad lahat ng ilalagay natin sa nails ni client pag humaba na po yung nails niya. Kaya kailangan ito po yung dapat yung mas tutukan at pag-aralan kung paano nyo magagawang mas malinis yung nails ni client. At kung may mga pagkakataon naman po kayo at meron po tayong budget, maaari po tayo na mag-enroll sa mga magagaling na nail educator po natin na para mas maturuan po kayo ng maayos at mas maipaliwanag po sa inyo kung paano at ano ang dapat gawin. Kasi iba pa rin po talaga ang actual na ginagawa ninyo compare sa pinanonood lang po natin sa YouTube. Bali yung pinapakita ko po sa inyo is guide lang po ninyo kung paano nyo po sisimula yung journey nyo as a beginner nail tech. Ito pong e-file na gamit ko is naka-forward po siya. Then mamaya po ipapakita ko sa inyo na i-reverse ko naman po siya. Ganito po yung lalabas pag naka-reverse siya. At F naman po pag naka-forward. So tandaan po ninyo, ang una po natin ginawa kanina is naka-forward. Then ngayon po ay naka-reverse naman po siya. Kaya makikita po ninyo na nasa ibang angle na po yung direction po ng kamay ko. Para po tuluyan nating ma-lift yung cuticle ni client at hindi na tayo mahirapan mamaya pag kinata natin siya gamit ang cuticle scissor. So after natin ma-lift lahat, ikakat na po natin siya ng cuticle scissor. So ito pong ginagamit ko ay optional lang po. Kung mas kabisado nyo po ang paggamit ng nipper, mas maganda po, yun po yung gamitin nyo. At kung ito naman po nadadalian kayo sa cuticle scissor, mas maganda rin po na ito lang po yung gagamitin po ninyo. Basta ang pinaka-importante ay hindi natin masusugatan yung kamay ni client. So kung wala pa po kayong idea kung paano yung technique ng paggamit ng nipper, kung hindi pa kayo marunong gumamit ng nipper, mag-comment lang po kayo sa baba para magawa natin ng video. So yun lamang po at sana marami po kayong tutunan ngayong araw na to sa video natin. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para naman po ma-update kayo pag may mga bago tayong upload. So hanggang dito lang po muna yung video natin. Pag gusto nyo pa po ng ibang mga tutorial, mag-comment lang po kayo sa baba para magawa natin ng mga videos. Yun lang, salamat! Perfect.